sino sa inyo dito ang matagal ng Kristiyano? Yung matagal ng Kristiyano, yung 20 years? Sinang 20 years? 20 years. Wow, ating first timers, 20 years. What about the others? Yung 10 years po? Wala? Walang 10 years na Kristiyano? 10 years si Brother Mark, si Dayan, and 5 years? 5 years pataas? Si Darrell, Brother Kevin, and 2 years? 2 years. Grabe, Dad. LRC, parang sa 10 nagtaas from 20, 10, 5. So, I assume na yung iba is just a month or less than a year. Yung totoo. Kasi nung umalis ako 8 months ago, nandyan na kayo. 3 years ago, nandyan na kayo. Huwag naman sanang ganyan. Mga anak, kanina ko pa nire-review yung be honest, di ba? Ano pang kawalan pag ako'y nagtanong? Di ba? Nung umalis, nung 3 years ago, nakailang Pasko na ba tayong magkasama? Di ba, ang dami na? Walang nagtataas. From 20 years, 10 years, 5 years, 5 ang nagtaas. Yung iba, 2 months, 2 weeks. First timer, wow. Yan ang LRC talaga. Yan ang LRC. Ako po ay, kami po ni Pastor Bobby is tumanggap sa Panginoon na last 2002. 2002, no, Dad? 2002 June. So, sa pagtanggap namin, it took for me less than a years. Sa akin, sa akin. Less than a years bago magseryoso sa Panginoon. Ibig sabihin, pumupunta ako sa simbahan dahil may fellowship eh. At ang pinaka-maganda doon, may pagkain after eh. Diba? Kasi doon sa GCC, doon sa Dubai dati, after ng church, didiretso kami sa center. At sa center, talaga namang malalaking kaserola ng tinola, yan. Malalaking kaserola ng mga adobo, yan. Pupunta ako doon for that purpose lang. For more than 8 months na nandun ako. Pero kahit hindi ako ganun kaseryoso sa Panginoon, grabe ang Panginoon, kahit na pumupunta kang wala naman sa puso mo, hindi pwede yun kay Lord, gagawa at gagawa talaga siya ng paraan. So kahit hindi ako ganun kaseryoso sa Panginoon, yung joy sa puso ko, grabe. Hindi ko, bakit kaya tuwang-tuwa ako? Ako na may mahilig magluto. Pwede naman ako magluto ng tinola sa bahay. Pwede naman ako magluto ng maraming pagkain kasi nga mahilig akong magluto, di ba? Pero bakit sa napakasimpleng handaan doon, tuwang-tuwa ako. So, parang ginamit lang ng Panginoon yung bagay na yun for me to have a deeper relationship sa mga nandoon, sa mga kapatid natin. So, naramdaman ko po yung pagbabago ng buhay ko. Ako po yung klase ng taong pag nagalit ako, wala akong pakialam, makulong ako, sasabihin ko lahat ng gusto ko. Wala akong pakialam kung mamatay ka ng sama ng loob, sasabihin ko po yan. Ganyan po ako dati. Pero grabe po yung ginawa ng Panginoon. Hindi pa ako seryoso nun Kumbaga pumupunta lang ako para lang kumain. At kumanta, sumayaw, di ba? Pero, grabe, hindi ko napapansin, ang dami na palang ginagawa ang Diyos sa buhay ko. At ang unang-unang nakita ko doon, yung pagbabago na, yung joy na binibigay niya, grabe yung joy na binibigay sa akin ng Panginoon, at saka yung peace na binibigay niya sa akin. So, pagpupunta pa ako sa simbahan, I felt secured. Secured na secured po ako. Never po ako, sa totoo lang, never po akong sumaya sa buong buhay ko. Yun lang po nag-umpisa ang lahat. Kumbaga, nagkaroon ng meaningful yung buhay ko. Though hindi ko naiintindihan masyado ang nangyayari, pero nakakatuwa kasi nagkakaroon nakikita ko yung meaning ng buhay ko. Nagkakaroon ng tamang tinatahak yung buhay ko. Alam mo ba na nung bago pa ako, kahit naglalaba ako, kahit namamalansya ako, nagluluto ako, anything na ginagawa ko, paulit-ulit lang akong kumakanta sa maghapon, kanta ko ng kanta. At ang nakakatuwa dito, puro chorus lang.
Sabi nung kasama ko sa bahay, maghapon pabalik ka sa kusina, kahit saan ka, pabalik-balik yung kinakanta mo, ate. Ang sakit sa ulo kanina, kasi nga, yun lang ang alam ko, yung chorus lang, di ba? So, alam mo yun, yung para kang, kahit na ang dami-dami mong pinagdadaanan, naka-emoji smile ka lang, parang naka-glow ang naka-glow, kasi nga masaya yung puso mo, di ba? Kahit hindi mo alam yung worship song, ulit-ulit lang hanggang sa chorus lang, pero, kumbaga, fulfilling yung nararamdaman mo. Pero nung dumating after a year, nagseryoso na ako sa Panginoon. Grabe yung unti-unting binabago ng Diyos. Hanggang sa natuto na akong magbukas ng Bible, natuto na akong manalangin. Just imagine, sa 8 years nananalangin ako. Thank you for the food lang. Thank you na gumising ka lang. Kumbaga panalangin na basic. Walang communication. Di ba ang panalangin? Communication with God. Wala po ako noon. Hindi ko po ginagawa yon. Pero nung nagseryoso ako na naramdaman ko sa sarili ko na kailangan kong magbasa. Ba't sila nagbabasa? Kailangan kong maunawaan ang laman ng Biblia. Kailangan kong manalangin. Kailangan na, kasi naririnig mo siyempre sa pulpito, kailangan i-apply mo na. Sa unti-unti na i-apply ko na yung mga bagay na yon. Pero nung nagseryoso ako, doon naman dumating yung mga trials. Grabe, ang daming sunod-sunod na trials at yung mga nag-encounter, alam nila yan. Yung mga pinagdaanan kong trials. So, ang dami-daming sunod-sunod na trials. Tignan nyo si Taning, di ba? Pag hindi, wala talagang easy victory kay Taning eh. Pag alam niya na, nung hindi ako seryoso, okay lang siya. Walang problema kay Taning. Abay, nung nagseryoso ka, si Taning is nagseryoso din, di ba? So, dahil sa sunod-sunod na trials, yung joy na nararanasan ko, unti-unti nang nawawala. Unti-unti nang nawawala, yung passion, yung excitement, nawawala na sa puso ko. Yung fire, gusto kong magsilbi sa Panginoon, nainggit kasi ako sa kanila, nagsisilbi sila, kahit ano lang nagagawa nila, bakit hindi ko gawin ito sa sarili kong may binigay na gift sa akin sa Panginoon? So bakit hindi ko i-share? So na ako sa kanila na i-share din, pero dahil sa sunod-sunod na trials, nawala yun ng paunti-unti sa puso ko. Nawala yung fire, yung passion na kilalanin pa ang Panginoon. Umaattend ako noon ng alam mo yun, umaattend ako ng Bible study. Andun ako pag araw ng simba, nandoon ako pag, may sinasabi silang soaking yung LSS ang sabi nila. Nandoon lang ako, pero parang lang alam mo yung bola na inaano mo lang pero tumatalbog lang siya. So ganun yung nangyayari sa akin. No passion at all. Nasa church ako pero ang feeling ko lang, kaya ako pumupunta sa simbahan kasi kailangan ko ang simbahan. Hindi kailangan ko ang Diyos, kundi kailangan kong pumunta sa simbahan kasi saan ako pupunta? On my situation, alam yan ng mga nag-encounter about my testimony. Sa situation ko, saan ako pupunta? Siyempre, pupunta ako sa simbahan, yun lang alam kong puntahan eh. Kasi inisip ko, pag hindi ako magsisimba, mapapariwara ang buhay ko at lalong hindi gaganda yung situation ko. So, pumupunta lang ako for that reason. Pero yung fire na unti-unti kung gusto kong ma-develop sa akin, namatay na talaga siya, nawala na. So, natatakot ako na lumayo sa simbahan kahit ganun ang nangyari kasi sana saan ako pupunta? Sinong dadamay sa akin? Amen? Sino nakakagits ng ganyan? Sino nakaka-relate? sa buhay po natin, dumarating po yung panahon na ang init-init natin sa Panginoon. And all of a sudden, hindi mo na namamalayan, wala ka na pala doon. Diba? So yun po yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Bakit nangyayari sa tao ang ganon? At ano ang pwede nating gawin para ma-survive natin, para hindi lumalim yung ganong situation, is maiahon na natin ang ating sarili. Amen? Alam mo yan, ang pangit kasi na nandito ka sa simbahan na
hindi mo nalalaman sa sarili mo mismo na wala na pala yung dating pagmamahal mo sa Diyos. Wala na yung fire, wala na yung passion, di ba? Kumbaga sa pagkain, kinakain mo na lang, pero hindi mo na nai-enjoy yung lasa, yung tamang lasa niya. Amen? Kung sa apoy naman, yun ang sinasabi nilang aandap-andap na. Amen? So, ako po sometimes hindi po ako mahihiyang magsabi sa inyo. Aminin ko po, there are times in my life na kahit ngayon, even in these days, dumarating po ako sa puntong ganyan. Nakakaranas po ako ng ganyang pakiramdam. May mapagkakataon na hindi ako excited na pumunta dito sa simbahan. May mga pagkakataon na hindi ako excited na buksan ang aking Bible. May mga pagkakataon na ayaw kong magdevo. Kasi sa Davao kasi nagdidebo kami doon. So, lahat ng leaders nagdidebo. May mga panahon na 2 araw na hindi ako makapagdebo kasi feeling ko, hindi ko feel magdebo. So, ibig sabihin, dumarating din pa rin. Kahit kahit na nakaalis ka na sa ganong situation, pero dumarating pa rin siya ng paulit-ulit. And there are times na hindi ko feel manalangin. Siguro dahil sa bigat ng aking puso. Dahil wala na doon yung fire. Amen? Pero hindi naman po ako umaabot ng matagal na panahon. Kung baka ang pinakamatagal na panahon na lamang na magkaganon ako is 2 days, 3 days. At sa tuwing mangyayari po sa akin yan, God knows, I cried so much. Iniiyak ko po yan sa Panginoon. Kasi nakakatakot po na magiging makasanayan po natin yon. Tatandaan po natin, the fire is the presence of God. So, sometimes, tinatanong ko ang Lord, bakit hindi ko alam kung paano nyo, kung naramdaman nyo na yung paglayo ng presensya ng Panginoon, kung mararanasan nyo yun, nakakatakot po. Yung nasanay kang nandyan yung presensya niya, pagkatapos, all of a sudden, hindi mo na siya nararamdaman. Kumbaga nawala na yung excitement, na kahit na nagbabasa ka, hindi na pumapasok. Ibig sabihin kasi wala na yung presensya ng Panginoon. So, we need to check ourselves pag ganyan yung nangyayari sa atin. Amen? So, tuwing nakakaramdam po ako ng ganyan, talaga pong nananalangin ako, umiiyak po ako sa Panginoon because ayaw kong mangyari sa akin ng matagal yan. Siguro 1 day, 2 days is okay. Pero, kung ganun katagal na, pag matagal na, nakakatakot na. Now, ang tanong, bakit nga ba nakakaramdam ang tao ng ganyan? Ano yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng ganyang feeling ang mga tao? Bakit nagkakaroon ng panahon, pagkakataon na ikaw ay nawawala yung fire sa puso mo? Nawawala yung passion mo na magsilbi sa Panginoon or yung to worship God nawawala na. Ano yung mga reason? Kasi tignan mo, minsan, ginagawa mo, you involve yourself, di ba? You involve yourself sa ministry. Naging obedient ka sa mga commands ni Lord. You bring your tithe sa altar. Pero uma-attend ka ng mga cell group, uma-attend ka ng church. Pero, alam mo yan, yung parang naging trabaho na lang sa'yo yun. Naging trabaho. Ngayon, ang pag-uusapan ngayon natin, paano at bakit nawawala yung ganon nating pakiramdam? Unang-una po, bakit nawala ang aking dito? Yan. Ang title po ng ating message for tonight is Pag-alabin Mo. Amen? Kasi, tignan nyo sabi ko nga kanina, lagi kang nandito sa simbahan. You bring your tithes here in the altar. Nag-attend ka ng cell group. Lahat ng gawain nandoon ka. Di ba? Ngayon, kaya nawawala minsan kasi nga, yung ginagawa mo, you are waiting for reward. Na lahat ng ginagawa ko, pupunta ako sa simbahan, you expected something in return. Hindi love ang tawag doon. Pupunta ka sa cell group, you expecting something in return. You bring your 10% in the altar here in front, you're expecting something in return. Diba? So, yung prayer mo na magkaasawa ka sometimes, bakit ang tagal-tagal na hindi pa rin ibinibigay ng Panginoon? Yung prayer mo na gumaling yung karamdaman mo, hindi pa rin ibinibigay ng Panginoon. Bakit
Bakit ang dami mong ano? Yun yung mga basic reason natin bakit unti-unti na lumalayo yung puso natin sa Panginoon. Kaya ang sabi ko kanina, ang title po ng message is Pag-alabin Mo. In English po, ano pong English niyan? Fire up yata. Okay, fire up na lang. Sabi po ni Paul, Apostle Paul po, ang sabi niya sa Romans 12, chapter 12, verse 11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Amen. Nakikiusap po si Paul sa mga taga-Romans na kahit sabi ni Paul, na kahit ano pa ang pinagdadaanan ninyo, huwag niyo kayong tatamarin. Panatilihin niyo yung passion niyo, yung intense to serve God. Yung alam mo yun, yung enthusiasm na magsilbi sa Panginoon, dapat mananatili yun. Sabi niya, your spiritual fervor. Ano ba yung Tagalog fervor, Gab? Fervor, okay. Yun na yung Tagalog niya. Alam mo kasi ang problema sa ating mga tao. Alam niyo yung problema sa ating mga tao? Pagbago po yung isang bagay, di ba? Pagbago isang bagay, halimbawa, meron kang bagong cellphone. Excited ka, di ba? Nakita mo, ang dami palang pwedeng gamitin para mag-filter. Tayo kasi di ba, mahilig tayo sa picture. So nakita mo, yung bagong cellphone mo, ang dami mo palang pwedeng gamitin para ma-filter yung mukha mo, lahat, na-discover mo, ang dami mo palang pwedeng gagawin sa cellphone na yun. So excited tayo, di ba? Excited tayo sa bagong cellphone. Ngayon, pag matagal-tagal na yung hawak mo yan, pag matagal-tagal na yung cellphone or anything na mayroon ka, kahit sa shoes, kahit sa yung t-shirt nga, nilalabhan mo pa sa kamay, di ba? Kasi kumupas, baka ganun tayo. Pag bagong isang bagay, grabe yung excitement sa puso natin. Pero pag matagal-tagal na yung gamit, nawawala na yon, di po ba? Nawawala na yon. Alam ni Paul, alam niya na ganyan ang mga tao, alam niyang ganito tayo. Kaya sabi niya, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Alam ni Paul na ganyan ang tao. Amen? Dapat kasi hindi ka pumapayag na nawawala yung excitement, yung passion mo na makaniig ang Diyos araw-araw. Ang problema nga, kung may bago na, ay kung matagal na, yung mga matagal ng Kristiyano, katulad ng isang gamit, pag matagal na, nawawala na yung excitement. Amen? Amen po ba? Now, tignan natin, ano nga ba yung basic reasons bakit nawawala yung dating init mo na magsilbi sa Panginoon? In short, tinawag ko itong passion killers. Asan yung Ayan, ganun na lang. Number 1, yung passion killers, number 1 po is offense. Offense. Pag ikaw ay nasaktan sa loob ng simbahan, dahil may narinig kang sinabi ng kapatiran sa'yo, or meron siyang pagtatama sa'yo, or napagpintuhan ka, di ba you will get offended? Masasaktan ka? Kung maganda siguro yung pinag-usapan about you, oy, ang ganda mo sis, you will not get offended, di ba? Pero something na ma-hurt ka, like, ang taba-taba mo na ngayon sis, magpapayat ka, di ba? Something na, aray ko, parang ma-offend ka yata nun, di ba? Kahit siguro gaano ka katatag na tao, di ba? O tumatanda kang, parang hindi bagay sa'yong pumayat. Tumanda ka lalo, di ba? Mga napakaliliit, simpleng bagay, pero na-offend. Kasi nga tao tayo, di ba? Ako din naman kahit na, uy, tumataba ka, pastora. Siyempre, alam ko naman yun, kailangan mo ipaglandakan sa akin. Di ba? So, nakaka-offend. Di ba? Nakaka-offend. So, pag ikaw po ay nasaktan sa loob ng simbahan, okay lang kung sa labas. Pagkalam ko sa'yo. Di ba? Pero paano pag sa loob ng simbahan? Di ba? Paano kung anong gagawin mo when you get offended? Ano ang gagawin mo? Of course, unang-una, maiinis ka.
You will stumble. Unang-una, hindi ka muna pupunta sa gawain kasi nga, paghihilumin mo yung sakit eh. Di ba? So, hindi ka muna pupunta sa gawain kasi hurt ka. Yun yung una mong gagawin. Sasabihin mo, hindi, I will collect myself. Hindi pa ako okay. So, aayusin ko muna ang aking sarili. So, yun ang una. Pangalawa, ang gagawin mo, Simpson ka na. Diba? Simpson ka na sa mga group chat ninyo. And then, susunod niyan, magpapaalam ka na kay leader. Hindi ako okay. So, bigyan mo ako ng panahon na maging okay. Ngayon, pangatlo, hindi ka na magsisimba. Yung totoo, ako lang? Di ba ganun tayo? Pangatlo, hindi ka na magsisimba. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin when we get offended? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ko kasi dyan, when we get offended, it takes our eyes off our behavior and weak spots and places our focus to the person weak spot and behavior. Nakatuon ka na lang, oh. Tignan mo kung makapagsalita sa akin, sinasabi niya akong mataba, kala mo naman napakaganda niya. Di ba? Kala mo naman, butsan ako, nag-gru-gru yan. Wala yatang pumapasok sa yung gana. Di ba? So, kung ano yung kahinaan niya, yun na yung tinitignan mo. Bawat punta mo sa simbahan ngayon, una-una niya siyang hinahanap ng mata mo. Or else sabihin mo, ay ako nga dyan, nandyan siya banda. Dito lang ako upo. Hindi, nandun yung mga cell group mo eh. Dito lang ako sa bandana rito. Dito lang ako sa roof of today. Diba? Diba? So, ganyan tayo. Then, hindi mo napapansin, ikaw ang may masama ng ugali, hindi siya. Nagigets nyo? Orang ako lang nakakagets. Nasusundan niya ako? Diba? Ito'y pagtuturo. Katulad ng sinabi ko sa inyo noon, ang 40 po ng mga ginagawa kong message is all about pagtuturo ng ating mga karakter. Kumbaga, nanay talaga. Amen? So, anong sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 9? Sabi niya, don't repay evil for evil. Don't retaliate with insult when people insult you. Parang wala yan. Meron ba? Wala yan. So instead, pay them back with a blessing. Pag sinabi niya, Pastora, tumataba ka, nakakahinga ka pa ba? I thank you, sis. Ang dami kasing food. Diba? Thank you. So, God bless you. Ganun na lang, diba? Kasi pag pinatulan mo, masakit yun eh. Di ka tuloy nakatulog kagabi, paano ba magpapayat? Diba? Isip-isipin mo. So, pay them with a blessing na lang. At para hindi ka masyadong masaktan, sasabihin mo, okay lang yon. Ang pinag-uusapan dito, face value. Di ba? Ganon na lang. So mga anak, choose to forgive and protect your heart. When someone offend you, choose to forgive and protect your heart. Do not allow. Huwag mong i-allow na yung seeds ng offense is mananatili sa yung puso. Ikaw ang talo dyan. Yung offense na yon, yung seeds na yon, magbubunga yon ng bitterness, unforgiveness, pride. Lahat dyan isibubunga niya. At bahayaan mo lang ba nalalago na yan sa puso mo? Hindi, di ba? So, yung tatlong yan, yung sinabi ko na bitterness, anger, and pride, it will paralyze your calling. It will paralyze your faith. So kung na-offend man tayo, may nasabing ang kapatiran natin na masakit, pay them with a blessing. Amen? Binigyan ko na kayo na example. Pag sinabi ng face value dyan, yan lang ang example na una. Amen? Ngayon, kasi pag pinapatulan mo yung dinidikta ng utak mo, time to time na lang, nakafocus ka na lang sa taong yon. Which is hindi maganda sa'yo. Hindi mo namamalayan na wala na yung fire mo at nagpapalitan na ito ng discouragement, ng bitterness. Amen? Number two is burn out.
When the job we do for God is not supportive with a strong relationship with Him, we will experience burnout. Sabi sa 1 Corinthians chapter 16, verse 14, do everything in love. Amen? Burnout. Ano nga bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung ang sinabi ko dyan, when the job we do for God is not supported with a strong relationship with Him, then ibig sabihin po, ang sinasabi ko dyan is, kung yung ginagawa mong ministry, yung pagdi-devotion mo, yung pagpipray mo, yung pagpupunta-punta mo sa simbahan, yung prayer meeting online, yung pag-a-attend mo ng cell group, kung walang pagmamahal, mapapagod ka. Amen? Doon ka makaka-experience ng burnout. Because in the first place, pag mahal mo ang ginagawa mo, yun pa lang ay sapat na para hindi ka ma-burnout. Diba? Ngayon, kung hindi mo mahal, hindi mo gusto, ma-burnout ka, makakaranas ka ng ganyan. If you love what you do and if you love the God, who is the very reason po why you do all this, you will never experience burnout. Kasi marami kang beses kong naririnig yan nabe-burnout na ako. Ano? Ginagawa mo sa Panginoon, nabe-burnout ka? So, ibig sabihin na wala na yung love. Amen? Mapapagod ka pwede. Bakit hindi? Kasi tao tayo Pero burnout, hindi. Amen? Kaya kung ikaw ay nabe-burnout, anak, i-check mo yung sarili mo, mahal mo pa ba ang Diyos? Mahal mo pa ba ang ginagawa mo para sa Kanya? Kasi baka hindi mo na siya mahal, kaya napapagod ka ng ganyan. Magkaiba yung napapagod at nabe-burnout. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 14, do everything in love. With love, dapat mga anak. Para hindi ka mapagod. Amen? Practical example, bibigyan ko kayo ng practical example. Pag ikaw ba may nililigawan, di ba pag may nililigawan ka, yung mga manliligaw dyan, yung mga magjojowa, di ba? Mga bagong kasal. Kahit na pagod ka na sa trabaho maghapon, hindi minamadali mo ngayong oras di ba? Ngayon, kahit ang init-init, ngayon summer, kahit na pagod ka na sa trabaho maghapon, pupuntahan mo pa rin siya. Marunong naman siya ng daan pa uwi. Diba? Pero gusto mo pa rin siyang puntan kasi ihahatid mo siya. Diba? Kasi nga mahal mo siya. Diba? Tapos, pag day off mo, diba? Sa halip na matutulog ka ng matagal, sa halip na mag-general cleaning ka, mamamalansya ka, ayusin mo yung kwarto mo, ang aga mong gumising. Kasi magkikita kayo. Diba? Hayaan mo na yung mga gawain na yan, hayaan mo yung mga labahin, yung lahat. Dahil mahal nyo ang isa't isa. Diba? Kasi kung hindi nyo mahal, hindi nyo gagawin. Diba? So yun lang ang example nun. Dahil mahal mo ang Diyos, hindi ka mabe-burn out. Diba? Wala kang ganun tayo dapat sa Panginoon. Dahil alam mo na ang Diyos ang source of everything na mayroon ka. Amen? So dapat namomotivate ka na gagawin mo ang lahat because you are in love with Him. Amen? Dito pa sa simbahan, sige palakpakan po natin ang Diyos. Here in LRC, dito po sa LRC, ang dami nating ginagawa. Para sa ating mga bago po, dito sa simbang ito po, ang daming ginagawa. It happened po na itong LRC, ay ang ginagawa po natin is discipleship. Wala po tayo sa traditional church na come and go. Dito po, discipleship. Ang dami po nating ginagawa. Puno po ang isang linggo natin, di po ba? Lalo na sa mga leaders. Mayroon tayong cell group. Araw ng samba. Ito. Mayroong trainings. Magkakabilaan ang mga trainings na yan. Di ba? May PEPSOL, may PEPSOL, hindi ko alam na yung ibang anong mga trainings. Tapos, involved ka pa sa mga ministry. So, yung buong isang linggo, punong-puno ka na. Punong-puno ka. Kaya nga, lagi nating sinasabi na kung nakakaramdam ka ng pagod, magpahinga. Pero wag namang 3 buwan ka nang hindi nagpapakita. Baka pilayin ka na ng Diyos, di ba? Magpahinga ka, anak.
Di ba? Kasi napapagod ang katawan mo. Pero ibig sabihin, kahit nagpahinga ka, connected ka pa rin. Nakakonect ka pa rin. Amen? Kaya nga, lalo na yung mga leaders po, ang mga leaders natin, punong-puno sila in the whole week. That is why we advise them na i-delegate yung trabaho. Yung ibang trabaho, lalo na yung mga leaders natin na may pamilya, may mga anak. Like Sister Lorena and Brother Anton. 3 ang anak nila. So, we ask them to delegate the works sa mga disciples. Amen po? Ganon din ang mga disciples. Huwag mong salihan ang lahat ng ministry, anak. Mapapagod ka, nag-dance ka na, nag-music ka pa, nag-usher ka pa, nag-intercessory ka pa. Wala na, 1 taon, burn out ka na. So wag mong salihan. Kung saan lang yung alam mong pwedeng makapag-ano ng oras mo. May nagigets nyo ba? Amen. Doon ka lang. Kasi ang inaano natin dito is para hindi ka ma-burn out. Amen. So ano ulit yan? Offense? Burn out. Now, number 3, disappointment. Yan. Laging nangyayari yan. Ano sabi dyan, Maria? Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Amen. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Disappointment is a part of life. Kasama na yan sa araw-araw na buhay natin. Pero hindi mo kailangang, hindi dapat yung disappointment ang magro-rule over ng buhay mo. Amen? Tignan mo, nung pumasok ka dito, syempre, kaya alam mo bakit tayo nadi-disappointed? Kasi nung pumasok ka dito sa simbahan, ang dami mong expectation. Lahat naman tayo ganyan, di ba? Ang dami mong expectation nung pumasok ka sa simbahan. Magta-tithes ka para magkaroon ka ng financial freedom kasi yun ang laging sinasabi sa pulpito, laging sinasabi ng tumatayo dito. Ang nangyari, 1 taon ka nang nagta-tithes lubog ka pa rin, di ba? Hindi ka pa rin nakakalaya sa financial freedom. Ngayon, hindi mo naiisip na yung blessing ni Lord ay hindi lang sa form of money. Yun ang problema sa atin. When we bring our tithes sa altar, ang akala natin, pera ding ibabalik. Of course, bibigyan ka ng Panginoon ng financial freedom. Pero God knows kung ano yung mas kailangan mo. Hindi natin nakikita na hindi lang sa pera ang blessing ng Panginoon. Amen? You expect God na pagpasok mo sa simbahan, ibibigay ka agad yung healing na hinihingi mo. Yung salvation ng buong pamilya mo, ang problema, 1 taon na nandito ka, wala pa ring healing na nangyayari doon sa taong pinagpipray mo. 1 taon na nandito ka, binigay mo na ang lahat, pero bakit hindi mo pa rin madala ang buong pamilya mo? So yun yung mga other example, mga example kung bakit nagkakaroon tayo ng disappointment. Amen? Minsan, pumasok ka sa simbahan, siguro madaming single na babae, single na lalaki. Di ba? Siyempre, in-expect mo in 1 year, magkakaasawa ka na. 2 taon na, wala pa rin. O sa disappoint ka na naman, di ba? Minsan, ang prayer natin, ang tagal-tagal sagutin ng Panginoon. Madi-disappointment na naman tayo. Mga kapatid, tandaan ninyo, hindi po ipinangako ng Diyos na lahat ng hinihingi natin ay sasagutin niya sa gusto natin, sa parang gusto natin. Hindi niya ipinangako na ang prayer mo ay sasagutin niya sa timing na gusto mo at sa paraang gusto mo. Amen? Kundi sa paraang gusto niya at oras na gusto niya. Amen? So dahil yung expectation mo po ay hindi nangyari, anong mangyayari ulit? Unti-unti na naman po tayong manlalamig sa Panginoon. Amen? So, magiging emotionally drained ka na naman, and then you will start to question the God faithfulness. Yung mga bagay na binanggit ko, talagang tatanungin mo ang Panginoon, tapat ka nga bang Diyos? Ang tagal ko na dito, bakit hindi sinasagot yung mga prayer ko? Amen?
Tandaan niyo po mga anak, in the midst of your disappointment, know that the God that we are serving is naririnig niya lahat. Nakikita niya po ang lahat. Lahat ng panalangin mo ay naririnig niya. Lahat ng gusto mo ay alam niya. God has the vastness of heaven to provide your needs at His disposal. Alam ng Panginoon yan. Ang keyword lang po dyan is trust. Amen po? Nagigets niyo po? Number 4, unconfessed sin. Hanggang 200 na slides yan. Yes, nagbayad ako ng hanggang 12:30. So hanggang 200 slides yan. Number 4 pa lang po tayo mga anak. Magpapakapi po kami mamaya. Unconfessed sin. Sin won't change God's heart toward you. Sin will change your heart toward God. Amen? Anong sabi sa John chapter 9, verse 9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Amen, amen. So sabi ko dyan, sin won't change God's heart toward you. Amen? Ang Diyos, mahal ka niya kahit nung ikaw ay makasalanan pa. Minahal ka na ng Diyos. At hanggang hindi mo pa hindi mo pa din nababago ang buhay mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Wala namang nagbago doon eh. God don't hate the sinners, but He hate the sin. Hindi galit ang Diyos sa'yo, but He hate the sin that you are doing. Pero ang sabi niya dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Amen? Every sins po, there is always consequences. Lahat po ng ginagawa nating kasalanan, may consequences. But it doesn't mean na hindi ka mahal ng Diyos. Amen? Sin separates us from God. If we continue sinning po before God, it will turn to guilt and shame. Alam mo yon, magkakaroon ka ng guilty feeling. Kasi, tignan mo, when you have the guilty feeling because you have unconfessed sin, pag may hinihiling ka sa Diyos, how are you going to ask God na mayroon kang something na hindi nasasabi sa Panginoon, hindi mo na confess. So, every time po na mayroon kang time na makipag-usap sa Panginoon, you'll have the time to have intimacy with God. Hindi mo maibubuhos. Hindi mo masasabi ang gusto mo. You cannot worship Him because you know in your heart that there is something. Nakakaramdam ka ng shame and guilt sa puso mo. Amen? So every unconfessed sin will kill your passion and fire to serve God. Amen po? Andyan pa ba? Hallelujah sa mga natutulog. Praise God. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Okay. So ano ulit yung mga reason bakit namamatay ang fire sa puso mo? No raw? May naiintindihan? Amen. Amen. Offense, burnout, disappointment, unconfessed sin. Marami pa po yan. Pero dahil hanggang 12:30 lang po ang binigay na oras sa atin, kaya kinat ko siya. So, 4 lang yun yung mahalaga. Tatandaan nyo, pag kayo ay na-offense, bantayan nyo ang iyong puso. Guard your heart. Okay? Disappointment, wag mong iisipin na hindi ibibigay ng Panginoon yung mga pinapanalangin mo. Ibibigay niya. Sa tamang panahon at oras na gusto niya. Hindi oras na gusto mo. And number 3 is yung, sabi ko kanina, this burnout. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka mabe-burnout. Amen? And number 4, is unconfessed sin. Amen. Marami pa yan. May business, materialism, pero di ko na idudugtong pa. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin, ano ang ating gagawin? Kasi yun yung nangyayari sa atin. Bakit tayo nagkaroon ng pusong aandap-andap? Ngayon, pag-uusapan natin, ano ang gagawin natin para maibalik yung apoy dyan sa puso mo, yung passion na sinasabi. Anong gagawin natin? Number 1, remember. Number 1 na. Remember the beginning. Beginning. Anong sabi niya dyan?
Revelations 2:4-5. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Amen, amen. Sabi ng Panginoon, you're doing amazing things. Ang galing-galing mong sumayaw, ang galing-galing mong kumanta, anak. Very active ka sa lahat ng ministry, very active ka sa pagpunta sa simbahan. Pero lahat yan ay trabaho lang na ginagampanan mo. Dahil nawala na yung pag-ibig mo sa akin. Tandaan nyo mga anak, Jesus cares more about the romance in your heart than the work of your hands. Mas importante po sa Panginoon ang pakikipagniig mo sa Kanya kaysa yung galing mo sa lahat ng ministry na mayroon ka. Mas importante, mas gusto ng Panginoon yon. Mas napli-please ang Panginoon. Yung pakikipagniig, yung quiet time mo with the King. Yun ang importante sa Kanya. Ano ulit ang sabi niya dyan? Remember the beginning. Napansin niyo ba? Pag ang isang believers, ang isang mananampalataya, pag siya ay nag-share ng Word of God, kung siya ay nag-share kung paano siya binago ng Panginoon, di ba? Yung testimony niya, halimbawa may kausap siyang unbeliever. Tapos tinishare niya ngayon yung testimony niya, paano siya binago ng Panginoon, kung ano yung buhay niya dati at kung ano yung buhay niya ngayon. So habang kinikwento niya, pansinin niyo, habang nagkikwento siya ng kanyang testimony, doon sa unbeliever po, is nagkakaroon ng spark ang kanyang mata. Kumbaga nagkakaroon siya ng excitement. Amen? Nararamdaman niya ulit yung passion sa puso niya. Di ba sa mga magjowa? Sa magjowa ulit tayo. Di ba? O kahit na sa mga asawa. Di ba pag mayroon kayong hindi pagkakaunawaan, ang nangyayari, part ways muna, di ba? Part ways. Bigyan mo ako ng space. Space. Sige, mag-space ka dyan. So part ways muna pansamantala. At habang sila ay hindi okay, yung magjowa habang sila ay hindi okay, may mga oras, maniwala ka sa akin, may mga oras na bumabalik po, either sa babae or either sa lalaki, bumabalik po yung sa isipan nila, yung moment na sila ay okay pa. Yung moment na sila ay sweet pa, yung may mga pangako pa sila sa isa't isa, di ba? Yung mga sumpaan nila nung sila ay nagmamahalan. Pero hiwalay muna sila. So bumabalik pansamantala, kung minsan, so bigla-bigla na lang naisip mo, ay dito kami kumain noon, di ba? Ay, diyan kami nagsumpaan noon, di ba? So bumabalik. Then suddenly, ang nangyayari, you miss that person. Bigla mong na-miss siya. So yung galit mo, yung ano mo, yung lungkot mo, yung disappointment, yung lahat ng meron ka sa puso, unti-unti di mo napapansin, nawawala na pala yon. Kasi lahat ng titignan mo, yan, nandyan, memories, di ba? So, ang nangyayari, biglang bumibilis ngayon yung tibok ng puso mo. Kahit na part ways kayo. Nasusundan niyo po ako. So, ganon din ang Panginoon. If you feel like your fire is dull, kung namamatay na, alalahanin mo anak, yung testimony mo. What Jesus has done in your life. At kung ano yung ginagawa niya hanggang sa mga panahon ito. Amen? Speak them out. Find someone to talk to. Ipagmalaki mo ang Diyos. Isabihin mo sa kanila paano ka binago ng Diyos. Amen? I-share mo yung magagandang bagay na nangyari sa buhay mo. By doing that, hindi mo namamalayan, unti-unti nang bumabalik yung apoy sa puso mo. Kasi unti-unti mo nang kinikwento ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Na noon ay nakalimutan mo na. Amen? Pag ginawa mo yan, I assure you, your heart will ignite again. Yung fire sa puso mo, it's mag-ignite ulit. Number 2,
Okay. Without repentance, no restoration, no revival, no passion, and no salvation. Anong sabi sa Proverbs 1:23? Repent at my rebuke, then I will pour out my thoughts to you. I will make known you to my teaching. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ako po, yan po yung ginagawa ko. Yan po ang ginagawa ko. Every time po na nararamdaman kong nawawala na yung apoy sa puso ko, I need to repent. Alam mo yun, the moment na pakiramdam ko in the whole day is parang hindi ko na, parang wala na excitement na pag-usapan ng Diyos. Kaagad-agad po, kailangan ko mag-repent. Nagre-repent po ako. Amen? Kailangan natin humingi kaagad-agad ng tawad. Kasi pag pinalagpas mo ng 1, 2, 3 araw, magkakaroon na ng entry point ang kalaban. Bibigyan ka ng something na pagkakabisihan mo, maglalagay siya ng anything sa puso mo, hanggang sa makasanayan mo na wala na yon. So, every time po nakakaramdam ka, kailangan mong humingi ng tawad kaagad-agad. Hindi pwede kasi, kailangan nating humingi ng tawad kasi pag nagtagal ngayon, sinabi ko sa inyo, kailangan i-cry out mo sa Panginoon, ibalik mo, Lord. Kasi ikaw lang naman nakakaalam eh. Ikaw lang nakakaalam, Lord, ibalik mo yun. Hindi ko na nararamdaman, ibalik mo sa akin. Hindi kasi pwedeng umugat ka na ng Kristiyano, pero alam mo yan yung sinasabi nila na ang tagal mo ng Kristiyano is hindi ka nakatulad ng dati. Hindi pwede yung ganon. Hindi pwedeng umugat ka ng Kristiyano, pero lumilipas ang araw is nagiging less passionate na yung fire mo sa puso. Hindi pwede. In our Christian life po, dapat wala sa atin yung salitang, those were the days. Dapat hindi po ganon. Instead, ever-increasing days. Habang dumadaan ang araw, we are transformed from glory to glory. Amen po? Andiyan pa ba kayo? So habang nagkakaugat ka, dapat lalo kang lumalakas. Amen? Tumitibay, tumatatag, at dapat lalong nagiging intense yung passion mo sa Panginoon. Amen po? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Diyos ko, meron kayong nauunawaan or ako lang? Amen. Number 3, meron pa tayong 25 slides. So, number 3 is worship. Don't worship how you feel, worship how you want to feel. Anong sabi dyan, Proverbs 1:23, repent at my rebuke, then I will pour out my thoughts to you. I will make known you to my teaching. Amen, amen. Pag ako po ay naglagay ng frozen meat sa nagbabagang apoy, anong mangyayari doon sa frozen na karne na nilagay ko? Madidefrost. Diba? Madidefrost siya. Pag tayo po ay nag-worship sa Panginoon, katulad ng sinabi ko kanina, may mga times na nag-worship ka, sumusunod ka na lang sa kanta. Pero deep inside you, wala naman talaga na doon sa puso, di ba? Pero pag tayo po, katulad ng sinabi ko, anong mangyayari sa karne pag nilagay mo sa mainit? Madidefrost. Pag tayo po ay nag-worship sa Panginoon, yung puso nating frozen, yung matigas, unti-unti pong matatanggal po yun. Amen? At mapapalitan po ng init. Amen po? Bakit? Because you allow the presence of God to dwell in you. Amen? Hindi, kumbaga, in-empty mo yung sarili mo. Habang ikaw ay nag-worship, habang sumusunod ka sa kanta, tinanggal mo siya, tinanggal mo yung ano na yun, hanggang unti-unti mong pinapasok yung presensya ng Panginoon sa'yo. Amen? Sabi diyan, don't worship how you feel. Worship how you want to feel. Ibig sabihin, madalas, kasi sa atin, hinihintay natin na maramdaman natin yung presensya ni Lord. Ay, hindi ko nararamdaman talaga. Hinihintay mo na maramdaman mo ang presensya ni Lord. Mali yun. Worship Him kahit hindi mo nararamdaman. Amen? Get down on your knees. Sing out loud. Kahit hindi mo pa siya nararamdaman, worship Him.
And then, unti-unti, nararamdaman mong pumasok na yung presensya niya sa puso mo. Amen pa? Kahit mag-isa ka, raise your hands. Raise your hand. Sing praises to the Lord. Para yung matigas mong puso, unti-unting lalambot yan. Amen po? Sabi nga nila, kahit di mo feel, gawin mo. Amen? Para kay Lord. At unti-unti, nakikita mo, puspos ka na pala. Umiiyak ka na pala. Subukan niyo po ang lahat ng mga sinasabi ko. Based upon experience po. Tignan po nasa tinagal-tagal mong Kristiyano. Napansin mo ba? Nakita na muna ba sa sarili mo kailan ka huling nagkaganyan? Kailan mo huling ginawa yan? Try it. Napakasarap po. Sa Davao po, ako po madalas mag-isa sa Davao. Ang kasama ko po maghapon pusa. Amen? Ang kapatid ko, lahat po sila, 7 o'clock ng umaga, umaalis na sila. At ang dating po nila, 6 or 5 or 6 ng hapon. So, ang kasama ko maghapon, pusa. So, madalas ko pong nagagawa ito. Kasi pag tulog ang pusa, 6 hours, 5 hours. Ang gagawin ko sa 5 hours, tutunga nga. Diba? So, that is the best time for me to have a quiet time with God. The best time for me na itaas ang kamay ko dahil mag-isa lang ako. The best time for me na magsumbong ako sa Panginoon dahil ako lang mag-isa. That is why, napaka-importante na kahit 30 minutes, 20 minutes, or 1 hour, you must have the quiet time with God. Dito kasi hindi ko magawa. But it doesn't mean na wala akong quiet time. Kailangan po natin yon for us to fired up. Kailangan po natin yung quiet time. Sinasabi ko po sa inyo, bilang isang Kristiyano, kailangan mo yon. Amen po? Yung alam mo yon, ang worship po, tatandaan nyo po, ang worship po is maraming klase ng pag-worship yan. Not only by singing. Alam mo yon, yung ang sama-sama ng loob mo, di ba? You were offended, you were disappointed, di ba? Masama yung loob mo, but yet you choose to pray and worship and humble yourself. That is worship. Amen? Yung nasaktan ka ng ibang tao, katulad kanina sabi ko, na-offend ka. And then you choose to forgive. That is worship. Amen? Yung durog na durog ka dahil iniwang ka ng asawa mo, ng boyfriend mo, pero pinipilit mong bumangon para sa Panginoon, that is worship. Amen? Kahit na antok ka, kahit na feeling mo is hindi mo feel na magbasa, pero pinilit mong makapagbasa ka, makapagdibo ka, that is worship. Amen? So marami pong paraan para po magkaroon tayo ng pagsamba, pag-worship, at quiet time with God. Amen? Number 4, meron pa tayong 26, di ba? Number 4, pray until you fall in love. Manalangin ka hanggang sa ma-in love ka ulit. If you feel your heart is cold and distant from God, pray and pray. Katulad ng sabi ko kanina, manalangin ka lang ng manalangin. Kahit sinasabi mo ng utak mo na huwag ka nang manalangin, just pray, desire. Kailangan dinidesire po natin. Amen? At sa panalangin mo, anak, sa panalangin mo, tandaan mo, muli mong sasabihin yung mga dating sinasabi mo sa Panginoon. Yung mga panahong in love ka sa Kanya. Amen? How you adored Him, how you trust Him, how you loved Him. Dapat kahit na hindi okay yung sitwasyon mo, continue to adore God in your praying, in your prayer. Amen? How you trusted Him kahit na hindi maganda yung sitwasyon. Amen? And as you speak, tandaan nyo, as you speak of His attributes, then you will start to feel the burning heart of Jesus for you. Amen? And it creates a burning heart for Him. Nagigets nyo ba ako? So when you continue to adore God, when you continue to speak of His attributes, di mo na mamalayan, nag-aapoy na pala yung puso mo sa Kanya. Ganon din siya sa'yo.
So magkakaniig na kayo. Amen? Magpapasok na yung presensya na hindi mo namamalayan, puspos ka na. Amen? Di ba nga sa mag-asawa ulit? Di ba? Di ba sa mag-asawa? Gaano man kasama ang loob ng bawat isa. Pag naalaala mo yung mga magagandang katangian ng asawa mo, magkahiwalay na kayo, di ba? Pero naalaala mo, part ways lang po lang, hindi magkahiwalay. Pag naalaala mo yung magagandang katangian ng asawa mo, lumalambot ang puso mo. Di ba? Ganun din sa mag-asawa. Tapos dumabalik yung dating love mo sa kanya. That is why, don't stop praying until you have it. Amen? Nakuha nyo? Number 5, share His goodness to others. When you share salvation to others, you deepen your relationship with Jesus and will experience an authentic joy. Amen? People who experience God's goodness share God's goodness po. Pag ikaw ay bagong believer at nauunawaan mo po yung salvation, the most natural thing na ating ginagawa is to share God. To share the salvation. Kasi naunawaan mo na ang salvation, di ba? So the unang-una mong gagawin is to share Him to the people around you. Amen? Hindi mo kasi makuntin yung joy, di ba? Hindi mo makuntin yung blessings na dumarating kung paano ka binabago ng Diyos araw-araw. So ang gagawin mo, excited ka na i-share yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? So ang problema kasi, pag matagal ka ng Kristiyano, yung intense of sharing His goodness and sharing His salvation is nawawala na. Nawawalan ka na ng desire. Pag ikaw ay nakakaramdam ng cold and distant, share the salvation to others. Share mo. Sabi nga ni Pastor Bobby nung nakaraan, di ba? Yan ang topic natin. Ano sabi niya nung alam mo pag ikaw ay nakapagdala sa halimbawa, nakapag-share ka sa isang unbeliever, nadala mo siya sa simbahan. Nakita mo, habang katabi mo siya, nai-excite siya, naaano siya sa nagkakaroon siya ng yung tawag dito ng talagang nakikinig siya. Hindi ba it will awaken your heart? Di ba? Tapos sa susunod na pagsimba ulit, nakataas na yung kamay niya, nagkakanta na siya, nai-excite ka ng nai-excite. Tapos pag tinatawagan mo siya, nag-share na siya. So that way, yung tulog mong puso, yung puso mong namamatay-matay na, mabubuhay muli. Kaya napaka-importante that we need to share the salvation to others in order for us na tuloy-tuloy yung tibok at pintig ng puso natin, yung apoy ng puso natin. Dapat hindi tayo tumitigil. Amen? Number 6. Ano yung number 6? Kasi inaantok na yata kayo. I rebuke the spirit of pagkaantok. Nakikita ko yung mga inaantok po. Number 6 is, do not isolate yourself. Isolation can be a state of disconnection from the body of Christ. It can make us vulnerable to temptation. Anong sabi po sa Proverbs 18:1? Whoever isolates himself, seek his own desire. Amen. So, mga anak, nawawala po yung apoy sa puso mo pag inilalayo mo ang sarili mo. Alam mo yan, lalo na sa mga babae, di ba? Yung babae, sensitive masyadong puso ng mga yan. Ng puso nating mga babae pala. Alam mo yan, lagi natin I need to be alone. Yan. Bukang bibigyan ng mga babae, I need to be alone. I need to compose myself. Yung mga alone at compose myself, no? Alam niyo ba, that isolation open us up to spiritual attack. Like sin, depression, selfishness, anger. Di ba? Pag ikaw ay nag-a-isolate, alone with God is okay lang. Pag si Lord ang kasama mo. Pero paano pag hindi? At mag-isa ka lang. Hindi ba nadidevelop yung anger, depression, anxiety? Ang dami mo nang naiisip.
Because you isolate yourself. Amen? Ang Panginoong Hesus po natin, madalas po inilalayo niya ang kanyang sarili sa crowd. Bakit? Kasi by doing that, alam mo, every time po, marami kayong mababasa sa Bible, na lagi niyang inalalayo yung sarili niya, pagkatapos niyang mag-ministering, pagkatapos niyang maggamot ng maraming may sakit, lumalayo siya sa crowd. Pumupunta po siya sa malayo, to isolate himself para makaniig niya ang Panginoon. Doon po siya kumukuha ng lakas. Kasi by doing that, pag yung ginagawa niya, lumalayo siya, nananalangin siya, nakikipag-usap siya sa Diyos Ama, ginagawa niya yun to refuel himself, to refresh himself. Yan ang mangyayari sa atin pag tayo ay pagod na pagod, emotionally drained na tayo, ang dami nang nilalaman yung utak natin, at gusto nating ma-refresh, gusto nating ma-refuel, then we need to isolate ourselves with God, in the presence of God. Pero kung i-isolate mo lang, lalo kang matutoksik. Maraming papasok dyan sa utak mo na hindi dapat. Madidepress ka, magkakaroon ka ng anxiety. Tignan nyo si best example dyan is si King David. Si King David, di ba? Si King David po, dapat po, pupunta siya sa giyera ng araw na yon. Inutusan niya yung mga sundalo niya na sila na lang ang pumunta sa giyera. Kasi gusto raw niyang mapag-isa. So, umakyat siya sa rooftop, palakad-lakad siya doon, pahangin-hangin, dumaan si Taning. Aha, sabi ni Taning, nandito yung a man after God on heart. Mapaglaruan nga. Oh, di ba? So, anong ginawa niya? Nagtingin-tingin si Taning kung anong pwedeng ipain. Alam niya ang weakness niya, ang kahinaan ni David. Alam niya, babae ang weakness niya. So, tingin-tingin siya. May Bathsheba na maliligo sa banyo. Sabi niya, huwag ka dyan. Doon sa rooftop ka maligo din. Doon sa sa open space. Diba? So, kinuha niya si Bathsheba, naligo sa open space. May banyo naman. Nakita niyo si Taning paano kumilos? Man? May banyo naman, doon naligo si Bathsheba sa open space. At nakita niyo, si David, na sa kabilang building si Bathsheba, natanaw niya, napaka-clear ng kanyang pagkatanaw. Ang gandang babae. Paano mo matatanaw isang babae napakalayo sa building mo? Sabi niya, ang gandang babae. Ipatawag niyo ang babae. Doon na nag-umpisa ang kasalanan ni David. Amen? Doon na, kumbaga, doon na nag-fall down ang kingdom niya. Kaya po, ang kasalanan po, ay ang isolation po, if you do that with God, it's okay. Pero kung dahil gusto mong i-isolate ang sarili mo, wag anak. Hindi makakatulong sa'yo. Katulad ng nangyari kay David. May kilala akong ganyan. Magaling mag-isolate ng sarili niya. Amen? Hindi makakatulong sa'yo. Tapos mo, Mami, tulungan mo ako. Pag-pray mo ako, anxiety yung attack ko ngayon. Na-isolate mong sarili mo Di ba? Pag ginawa mo yan, at tatandaan niyo the more na nanghihina ka, anak, the more na nanghihina ka, the more na sumasama ka sa mga taong on fire. Tignan mo ang paligid mo, sinong on fire. Kahit hindi mo katropa, sama ka doon. Huwag kang sumasama sa Moira ang pinapakinggan. Huwag kang sumasama sa puro andap-andap yung puso. Di ba? Dito tayo sa paubaya, di ba? Huwag yon. Sumama ka sa pusong buhay, pusong on fire sa Panginoon. Amen? Huwag kang sasama sa
patay-sindi ang puso. Amen? Hindi yan makakatulong sa'yo, makakasama pa sa sitwasyon mo. Amen? Number 7, the last, dahil inaantok na sila, Lord. Encounter God Retreat. Sino ang makakapagpatunay na yung tulog mong puso, yung bruisin mong puso, when you encounter God Retreat, when you encounter God sa EGR, yung mga pumunta na sa EGR, alam nyo yan na tama ang aking sinasabi. Sige nga, taas ang kamay ng makakapagpatunay na kahit na yung tulog na puso, kahit na yung pusong matigas, ay lumambot dahil dyan. Diba? When you encounter God, it establishes your, palakpakan natin ang Diyos. Ang kuripot yung magpalakpak eh. When you encounter God, it establishes your faith, it will revive your heart and your spirit. Pag hindi totoong sinasabi ko, anak, balikan mo ako, babalik ko ang pera mo. Amen? Pero kung totoo, doblihin mo, balik mo sa akin. Bigay mo sa akin. Ako ang makakapagpatunay sa iyo, anak. Na pag nagawa mo, pag ikaw ay umattend ng EGR, yung tulog mong puso, yung puso mong sugatan, yung puso mong bruisin na, yung puso mong matigas, malambot, mawawala lahat. Lahat ng yan ay mawawala. Amen? Ang encounter po, it will change your life forever. Ako na magsasabi, encounter is the most awaited event ng lahat ng Kristiyano. Lalong-lalo na dito sa LRC. Yan po yung mas mahalaga pa yan kaysa kasal mo. For me, mas mahalaga pa yan. Kaya sa mga mag-i-encounter ngayon, 5, 6, and 7, saan sila? Patingin nga. Yung totoo, wag yung lilima lang. Bakit gano'n? Taas ang kamay! Taas ang kamay! Palakpakan natin sila. Taas ang kamay! Anak, sinisiguro ko sa'yo, hindi mo pagsisisihan yan. Amen? Yung desisyon mong mag-encounter, hindi mo pagsisisihan yan. Lapitan mo ako after na encounter. Sabihin mo, walang nangyari. Matigas pa rin ang puso ko, ibalik ko na lang yung pera, anak. Totoo, magdadala ako ng pera doon para maibalik ko. Amen? Bakit po napakadaming disciples na kahit na may pasok, gustong mag-absent? Hindi naman sila ang delegates. Sila ang nagpaalam sa kanilang amo. Why? Kasi gusto nilang mag-encounter kahit sa likod na lang. Di ba? Handa silang magbayad, oh. Sabi ko sa kanila, bibigyan kita ng ibibigay ko doon sa delegates, bigay ko rin sa'yo, magbayad ka ulit. Okay lang. Di ba? Kahit na doon na lang sila pasilip-silip, oh. Di ba? Pag ganyan-ganyan, excited pa rin sila. Nauna pa nga silang nagpaalam sa mga amo nila, 5 and 6, 7 daw wala sila. Yung mga delegates, wala. Be excited. Bakit nababaliw na makapunta? Ba't ganun na lang yung passion, yung intense, yung enthusiasm ng bawat disciple na nakaranas na yan? Kasi hindi mababayaran yan. Agree kayo? Hindi. Man, hindi mababayaran yan. Kahit lalo-lalo na kami pong mga leaders, we're so blessed. Yung mga leaders at yung mga music team, yung mga speakers, we're so blessed. Kasi from Genesis, from Exodus, mula sa Deuteronomy, Numbers, Deuteronomy, hanggang sa mga panong ito, every time na may encounter, excited pa kami. Nauna pa kaming ma-excited sa kanila, libre. Walang bayad, nandun na naman kami, ma-encounter na naman namin ang Panginoon. Di ba? So we're so blessed na kahit na paulit-ulit na, pero excited pa rin ang puso namin. Dapat ganyan kayo. Kaya yung mga hindi pa nagpapalista, sinisiguro ko sa inyong mga anak. Magdadala talaga ako ng pera doon or card. Kakaskasan tayo ng mga card kung hindi ka natuwa sa araw na yun. Amen?
Amen po ba? Amen. So, kung nagdadalawang isip po tayo, wag mo nang pag-isipan pa. Dahil ako na mismo magsasabi sa'yo, ito yung pinakamasayang event na mangyayari sa buhay mo. Si Abraham po, when he encountered God, God gave him assignment of raising people. Pagkatapos niyang ma-encounter ang Panginoon, binigyan siya ng assignment. So, ayaw mo ba nun? Bibigyan ka ng assignment ng Panginoon? And Solomon, when he encountered God, God gave him a blank check to ask anything he wants. Di ba? Hiningi niya yung wisdom. Ang sabi ng Panginoon, hindi lang wisdom ang ibibigay ko sa iyo, anak, pati kayamanan na rin ibibigay ko sa iyo. Amen? Blank check ang hiningi niya, ibinigay ng Diyos. Si Jeremiah, lahat po ito prophet Jeremiah, when he encountered God, God touched his mouth to become God's prophetic mouthpiece. Ayaw nyo ba yun? Di ba? Na pagkatapos ng encounter mo sa Panginoon, wow! Na-discover mo sa sarili mo, mayroon pala akong ganito, Lord. Amen? Si Apostle Paul, when he encountered God, he got a revelation of the Lordship of Jesus, that why he could say, I am the bad servant of Jesus. Paborito ko po yan, si Apostle Paul. It is my dream that one day po, makikita ko siya. Kasi ang dami po niyang ginawa. You see, isa siyang mamamatay tao, napakatigas ng puso niya, pinapatay niya ang mga Kristiyano, pero look at him nung na-encounter niya ang Diyos. Ganyan kababaguhin ng encounter. Amen? At marami pang iba sa Bible. After they encounter God, their lives is never the same again. Amen? Marami pong magpapatunay yan. Amen po? So may nauunawaan po ba tayo ngayong gabi? May nauunawaan. Can we all stand? Can we all stand and we will pray for the word of God. So, anak, tandaan niyo po, pag tayo po ay nakakaramdam ng panlalamig, kung feeling po is lumalayo na yung puso mo, nagiging distant and cold ka na, nawawala na yung apoy, yung mga pinag-usapan natin kanina, gawin mo lang yun. Amen? Let the Holy Spirit revive your heart. Desire to have the fire in your heart again. Tandaan niyo po, the fire is the presence of God. Amen?